Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo paano mag-apply kay OLP, Online Loan Pilipinas, Online Loans Pilipinas. And habang pinapanood nyo po itong video na to guys, please visit the video description guys for more information and awareness po. So, let's go to Online Loans Pilipinas. Stands for OLP. Baliktad. OLP stands for Online Loans Pilipinas. Yes, madadownload siya sa Google Play Store guys, and SEC-registered daw siya guys. SEC-registered daw siya. So, anytime pwede nyo siyang i-check sa website guys, check SEC, para kasi minsan guys natatanggalan sila ng lisensya. So anytime pwede nyo i-check on your own guys sa websites, para hindi lang po kayo naka-rely sa mga bali-balita. Okay? Release on April 28, 2019, matagal-tagal na rin. Updated in July 17, 2025, bago pa. So, paano nga ba mag-apply? Ito po ay para sa mga inosente pa sa ola-ola guys. Uulitin ko, sa mga inosente pa sa ola-ola, wala pang kamuang-muang. Kailangan malinis ang phone book nyo, ang gallery nyo, ang cellphone nyo, naka-secure ang inyong phone. Kalikutin nyo guys yung mga security sa phone nyo sa settings. May mga security settings po yan, para safe po kayo sa mga dinadownload nyong ola. So, huwag na natin patagalin guys, nandito na tayo kay OLP. And pagbukas mo kay OLP guys, ayan ang kanyang logo, magpa-pop up, and then humihingi siya ng permit to access, general information, phone information, geo position, camera, o diba? Parang ganito rin si PesoReady, magkaiba lang sila ng color, pero parang ganito rin. Installed apps, other, yes, other, it means lahat ng kasulok-sulukan ng cellphone mo guys is gusto nilang ma-access. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, kailangan malinis yung phone na gagamitin niyo sa pag-apply sa mga ganitong ola guys. Meron tayong uulitin ko na naman. Sa phone settings natin guys, security settings, merong mga settings dyan for security. Sa phone calls, may security rin yan. Sa messages, may security rin yan. Yes, dapat naglalaan tayo ng oras para ayusin yung mga security sa phone natin guys, para always safe po tayo ha. Ito na, get free money now. O ganito rin si PesoReady, get free money now. Sign in. 10,000 with 0% interest for new customer and 20,000 for repeat. Ganito rin si PesoReady talaga. It means PesoReady and OLP is the same. Kasi ganito rin color lang yung pinagkaiba nila. If I'm not mistaken if I made a mistake, sorry naman, tao lang. Pero magkamukha talaga sila guys ni PesoReady. Tsaka yung mga nila, yung mga text nila, yung mga color lang pinagkaiba. So sign in na nga. Ano ba? Yan mo na kung magkapatid sila or iisa lang sila. Tingnan natin kung paano mag-apply dito kay OLP. Kasi rejected ako guys, rejected. Yes, rejected din po ako sa PesoReady. Pag submit ko ng nagpagawa siya ng PIN number or password, pagkatapos nun reject agad. Walang guys, walang seconds, rejected agad-agad. So sign in na nga. Your loan 10,000, 0% interest. Apply. Yan, apply na. Your loan 2,000. In-adjust ko yata, in-adjust ko siya sa 1,000 guys. In-adjust ko sa 1,000 bago ko in-enter yung aking cellphone number na gusto kong gamitin. And then, nagantay ako ng OTP guys. At ang nagpadala ng OTP, IC, OLP naman. And then, enter mo na yung full name. And then, birth date, gender, email address. Ganito rin si PesoReady. Yan. And then, province, city, municipality, and full detailed address. Yan, fill up nyo yan guys. Madali lang mag-apply guys. Madali lang din ma-reject. And then, social status guys, trabaho mo. And then, monthly income, after tax daw. Yung malinis na sweldo mo daw, wala nang pagkatapos ng kaltas. And then, contact person, isang contact person lang ang hinihingi nila guys. Registration, business owner ka ba? Registration. Student, freelancer, unemployed, other. Meron siyang unemployed guys. Call center, yan. Pili na lang kayo dyan. And then, yan nga, ang dineclare ko guys is business owner, 25k ang aking malinis na income. And then, ito ang hinihingi niyang ID guys, driver's license, PhilHealth ID, PRC ID, UMID card, PhilSys ID, SSID, voters ID, passport, postal ID, TIN ID. Pasensya na kayo guys kung bulol-bulol ako or kulang yung letter sa sa pagbigkas ko. Mahilig po kasi ako magsalita ng mabilis And then, picturean mo na daw yung iyong ID guys. May instruction naman guys. And then, selfie ka na rin guys. Hawak ang iyong ID. Ganito rin guys si PesoReady. And then, ano pang type of document? Please provide the details of the document you've just uploaded on the previous step. Ano daw yun? Yan. Yung ID daw na pili ka daw ng ID na sinadmit mo sa previous na pag-fill up mo.
And then, pinili ko nga guys is postal ID, and then, kailangan mo i-double check kung tama yung ano niya guys. Kung ayaw niyang tanggapin, ibig sabihin, kailangan mong i-enter lahat yung details ng ID number mo. Katulad ng postal guys, kailangan niya yung letter dun sa dulo ng number. And then, kailangan mo mag-submit ng ano, mandatory niya guys na magbigay ka rin ng ano, parang si Peso Ready, mandatory mo ng magbigay ng disbursement method. Kung saan mo gustong matanggap ang iyong uutangin. Bank account or e-wallet. So, I always chose bank account guys. Because I am more feel secured with bank account. Kasi pag bank account guys, account number lang po yung hinihingi. Tsaka yung pangalan ng bank. Hindi katulad sa e-wallet na kailangan nilang makuha yung number mo sa GCash or Paymaya. And then, sabi ko nga parehong-pareho sila ni Peso Ready na ang terms and conditions ay nasa loob ng InstaPay. Saan ba yan ng InstaPay? Para kasing ano ayan, bakit kasi nandyan si InstaPay? 45 pesos daw ang instant disbursement immediately after approval. 45 pesos daw ang charge pag ano InstaPay. Oo. Yan. Basahin nyo na lang guys kasi ayan meron siyang mga ano dito. Yun nga. Ano to, inisa-isa ko to kay Peso Ready. Net proceeds, halimbawa 955. Effective monthly interest. Effective monthly interest rate. Pinaghahalo ko kasi si interest tsaka si rate kaya interest. Sino-shortcut. Ayun nga guys, ayan ewan ko dyan. Bahala na kayo umintindi dyan guys. Pag ano, kailangan intindihin yung mabuti guys bago kayo proceed guys ha. Yan, terms and condition daw yan guys. Yung nasa taas ni InstaPay. So, kailangan yung basahin yan. And then, sa baba guys is meron din terms and conditions and privacy. Basa-basa ng konti guys sa mga terms nila guys bago mag-proceed guys, okay? And then, please create password. Ayan na, ganito rin si ano. Congratulations, your application has been submitted. Akala, loan 1,000. We will inform you shortly about the next step. 1,000 po yung in-applyan ko eh. So, we will inform you daw. Ayan, nag-text siya. We regret to inform you that your loan application has been disapproved. You may send a new application after 1 month. Text ni, sinong nag-text dyan? Yun, nag-text lang guys. And then, syempre, binisit ko yung ano niya. Ganun din. Let's see mamaya. Nandito naman siya. Let's see nga. May oras pa ba tayo? Nandito sa OLP. Naka-install pa siya guys. Naka-freeze. Speaking of freeze guys yung mga cellphone yung may freeze, lock folder, hide folder, dyan yung ilagay yung mga ganitong ola-ola guys para hindi sila nagra-running in the background. Kasi nagtatrabaho yan guys kahit tulog kayo. Tinatrabaho nila guys yung mga cellphone nyo ha. Kaya dapat naka-freeze yung mga yan, okay? Bato-bato sa langit naman ay huwag magagalit. Tayo ay nagbibigay lang ng awareness. So hanggang dito na lang guys, ha. I-attach ko naman po yung mga screenshots diyan kung may update si OLP is i-attach ko po sa video na to. So hanggang dito na lang guys. Muli guys, para sa mga inosente pa sa ola-ola, ingat po sa pag-a-apply ha. Ingat po sa pagsasabit ng personal information ha para hindi niyo po yan pagsisihan sa huli. Okay? Thanks for watching guys. See you on my next videos. Please don't forget to check the video description guys ha for more information and awareness po. See you on my next videos guys. Ingat po kayo, ingat lagi. Okay? Thank you.